Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang buhay mag-asawa ay hindi madali ayon nga sa mga matatanda. May mga pagkakataon na ang mag-asawa ay nag-aaway pero madalas ay naayos din naman nila ito. May mga pagkakataon din na ang mag-asawa ay nag-aaway dahil sa mga magulang nila. Yan ang ating kwento ngayon. Kayo na ang bahalang humusga o magbigay ng iyong sariling opinyon kung bakit kaya nahantong sa isang krimen ang buhay mag-asawang Jose at Mary. Gabi ng October 10, 2019 sa isang apartment sa Amerika, pinuntahan ng mga pulis si Joseph Elige o Jose. Ayon kay Jose, ang asawa niyang si Menji o Mary, 28 years old, ay kasama niyang natutulog bandang alas 11 ng gabi. At ng October 8, pagising niya ng umaga na iyon, ay wala na si Mary sa kanyang tabi. At 3 araw na itong nawawala. Nakita ni Jose na nakaiwan sa lamesa ang cellphone at wedding ring ni Mary. Hindi ma-unlock ni Joe ang cellphone ni Mary dahil hindi niya alam ang password. Si Jose at Mary ay may isang anak na 1 taong gulang pa lamang. At ng October 15, si Jose ay pumunta na sa presinto para magbigay ng salaysay tungkol sa pagkawala ng kanyang asawang si Mary. 6 na araw nang nawawala ang asawa niya ng mga panahon na ito. Wala namang umanong pinagawayan ang mag-asawa bago mawala si Mary. Ang huling pagtatalo daw nila ay nang nakaraang linggo pa. At ng gabi nga nang nawala si Mary, minasahe niya pa umano ito dahil sa stress. Maya-maya pa, sinabi umano ni Mary kay Jose na kailangan niya ng matulog na maaga dahil may lakad pa siya bukas. 3 beses umanong tinanong ni Jose si Mary kung sino ang kanyang kikitain pero hindi na sumagot ang kanyang asawa. Hindi na nangulit pa si Jose at natulog na lang sila ni Mary kaagad. Kinaumagahan, paggising nga niya ay wala na ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Iniwan ni Mary ang kanyang kotse, cellphone at wedding ring. Chinek ni Jose ang computer ni Mary dahil naiwan niya ito at nakita niya ang journal o maala diary na file. Nakasulat sa journal na ito na mayroong kausap na ibang lalaki ang kanyang asawa at mahal daw ito ni Mary at nasa China ang lalaki. Matapos ang pakikipag-usap ni Jose sa mga pulis, agad namang itong nagpunta sa isang local TV station at nagbigay ng pahayag tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa. Tingin niya ay iniwan na siya ni Mary para sumama sa ibang lalaki. Kung nasaan nga umano ito, sana ay nasa mabuting kalagayan at ligtas. Nagawang ma-unlock ng mga investigador ang cellphone ni Mary at tumambad sa kanila ang mga text messages sa pagitan ni Mary at isang lalaking nasa China. Intimate at sexual ang mga sinasabi nila sa isa't isa. Bukod doon ay nagpapalitan din sila ng I love you. Posible kayang tumakas si Mary kay Jose para makasama ang lalaki na kanyang kausap? Sino nga ba si Menji o Mary? Si Mary ay Chinese na ipinanganak sa panahon ng one-child policy ng gobyernong China simula ng 1986 hanggang 2016, kung saan ang mag-asawa ay pinapayagan lang magkaroon ng isang anak upang maibsan o mabawasan ang overpopulation ng China. Kapag sumobra sa isang anak, ay mababawasan o mawawalan ng mga benepisyo tulad ng mababang tax at libreng edukasyon. Pero ang mga magulang ni Mary ay gusto lang talaga ng isang anak dahil nais nila na maibigay ang lahat ng pagmamahal at pangangailangan ng kanilang anak. Napakabait na anak ni Mary at proud na proud ang kanyang mga magulang dahil nakapasok ito sa top university sa Shanghai at Beijing. Ibig sabihin, magaling at matalino si Mary. Taong 2012, pumunta sa Amerika si Mary at nag-aral sa University of Missouri at nakatapos ng master's degree in Mechanical and Aerospace Engineering. Sobrang galing ni Mary sapagkat pagkatapos niyang makagraduate ay inoferan kaagad siya ng kanyang professor na magtrabaho
sa kanyang biomaterials company na ang pangalan ay Nanova. Dito, nakilala ni Mary si Jose. Si Jose ay engineering graduate din at nagtrabaho sa parehong kumpanya. Agad na nagkagustuhan sa isa't isa sina Mary at Jose. Matapos ang 1 taon at 7 buwan, nag-propose si Jose kay Mary sa Rock Ridge Memorial State Park sa Devil's Ice Buck. Isang outdoor trail para sa mga hikers. At 2 linggo matapos mag-propose, ay agad na kinasal si Mary at Jose. Kaya din umano nagpakasal ang dalawa dahil malapit na mag-expire ang US visa ni Mary. 5 buwan matapos ang kasalan, inoferan si Mary ng magandang trabaho at malaking pera, ngunit nagkataon naman na nalaman ni Mary na siya ay buntis. Nagdesisyon si Mary at Jose na huwag tanggapin ang offer at maging isang full-time na nanay si Mary. Pero si Mary lang ang may trabaho ng panahon na ito at si Jose naman ay nag-resign para mag-aral ulit. October 2018, isinilang na ang anak tina Mary at Jose. Habang walang trabaho at full-time na nag-aalaga sa kanyang anak, ang laging kausap lang ni Mary bukod sa kanyang asawa ay ang kanyang nanay na nasa China. At araw-araw silang nagtatawagan. Kaya naman, noong October 9, 2019, nang hindi makausap ni Mary ang kanyang anak, siya ay nagpapunta ng isang kaibigan sa apartment para tingnan ang kalagayan ng anak. Ayon sa kaibigan ng nanay ni Mary, pumunta siya sa bahay ni Mary at nakausap si Jose at sinabi nga nitong 2 araw nang nawawala si Mary. At tila hindi daw nag-aalala ang lalaki. At dito na nga lang nireport ni Jose sa mga pulis na nawawala ang kanyang asawa. At imbis na sa 911 tumawag, si Jose ay tumawag sa 311, isang non-emergency helpline sa Amerika. Ang paghahanap. Sinabi ni Jose sa mga pulis na nang araw na magising siya at wala si Mary, lumabas siya, nagmaneho gamit ang sasakyan ni Mary kasama ang kanilang anak. At imbis na hanapin si Mary, naghanap si Jose ng bagong hiking trail. Nagtaka ang mga pulis paano makakapasok ng apartment si Mary kung sakaling bigla itong umuwi kung si Jose ay lumabas kasama ang kanilang anak at nakalak ang bahay. Napaisip na tuloy ang mga detective na mayroong foul play na naganap sa pagkawala ni Mary. Ngunit wala naman silang hawak na ebidensya dahil walang bakas ng dugo, murder weapon o labi ng isang tao. Wala ding ebidensya na si Mary ay umalis papuntang China para makasama ang lalaking kanyang kausap. Kusa namang ibinigay ni Jose ang kanyang cellphone pati na din ang cellphone ni Mary para magamit ng mga pulis sa pag-iimbestiga. Dito na nagulangtang ang mga investigador dahil nakita nila sa cellphone ni Jose ang mahigit 10 oras na voice recordings. Mga usapan at salita nilang mag-asawa na palihim pa lang nire-record ni Jose. Ilan sa mga recordings ay nangyari 1 buwan bago mawala si Mary. Ilan sa mga narinig sa recording sa cellphone ni Mary ay ang mga sinabi ni Jose kung saan sinabi niya kay Mary na, "Mary, handa na akong pag-usapan ang pagtatapos ng ating relasyon. Hindi ko gusto na kasal tayo ngayon. Mary, ayaw ko nang nakatira na kasama ka. Hindi naging maganda ang ating pagsasama. Hindi na ako makapag-antay na maghiwalay tayo." Tila tinatakot din ni Jose si Mary na kapag hindi sila naghiwalay ay sasabihin niya sa korte na siya ay inaabuso ni Mary at sasabihin niya na ipadedeport niya na ito. Pero ayon sa mga investigador, mas matindi ang mga pinagsasabi ni Jose sa mga recordings na nakita sa cellphone ni Mary. Palihim din palang ni-record ni Mary ang ilan sa mga usapan nila ni Jose. Ilan sa mga recording sa cellphone ni Mary ay ang mga sumusunod na sinabi ni Jose kay Mary. "Kapag nagpatuloy ka sa ginagawa mo, Mary, uulitin ko lang sa iyo, hindi magiging maganda ang kalalabasan nito." "Anong ginagawa mo sa akin, Mary? Iniinis mo ba ako para tumawag ka na sa pulis at magkaroon ka ng dahilan para ilayo sa akin ang anak mo?" October 29, 2018,
1 taon bago mawala ay mayroong recording sa cellphone ni Mary kung saan 1 oras nagwawala si Jose at kung ano-ano ang pinagsasabi kay Mary. Minumura ni Jose si Mary at nagbabanta si Jose na sasaktan niya ito. Ayon sa recordings, nag-umpisa ang pag-aaway ng mag-asawang Jose at Mary nang dumating ang tatay at nanay ni Mary galing China. Parte kasi ng kultura ng Chinese ay tumulong sa pag-aalaga ang mga lolo at lola sa bagong panganak na apo na 100 days pa lamang. Sa hindi maunawaang dahilan, tila ayaw ni Jose na nakatira kasama niya ang kanyang mga biyanan. Galit na galit ito at narinig nga sa isang recording na sinasabi ni Jose kay Mary na gumawa ng problema ang nanay ni Mary na si Karen at gusto na niya itong paalisin. Ayaw naman paalisin ni Mary ang kanyang nanay at tatay dahil napakalaki ang naitutulong sa pag-aalaga sa bata at gawaing bahay. Lumala ang away na mag-asawa na minsan ay nauuwi sa sigawan at murahan. Mas lalo daw na inis si Jose kapag nag-uusap ang kanyang biyanan at si Mary ng salitang Chinese sa harap niya dahil pakiramdam ni Jose ay siya ang pinag-uusapan. Di katagalan, nauna nang umuwi ang tatay ni Mary pabalik ng China at naiwan ang kanyang nanay na si Karen. Dito na sinubukan ni Jose na paalisin tuluyan ang kanyang biyanan. Ngunit ayaw talaga ni Mary na paalisin ang kanyang nanay at dito na nag-umpisa na bastusin ni Jose ang kanyang asawa. Wala namang magawa ang nanay ni Mary at hindi niya maintindihan bakit galit na galit sa kanya si Jose samantalang tumutulong lang naman siya. Dahil lumala na nga ang pag-aaway, napilitan si Mary na tawagan ang nanay ni Jose na si Jean. Agad namang pumunta si Jean para tumulong pagbatiin ang kanyang anak at ang asawa nito. Ni-record din ito ni Mary. Kahit na nasa harap na ni Jose ang kanyang ina, patuloy pa rin ang pagsasalita niya ng masasama sa kanyang biyanan at asawa. Sinaway ni Jean si Jose at sinabihan na mag-sorry ito kay Karen. Nakatulong naman si Jean dahil nakumbinsi niya si Jose na humingi ng tawad kay Karen. Pero pinilit pa din ni Jose na umalis na si Karen at para hindi na lumala ang gulo, napilitang umuwi pabalik ng China si Karen. Sa journal na nakita sa laptop ni Mary, nabasa ng mga pulis na gusto nang umalis nito sa poder ni Jose. Ngunit wala siyang magawa dahil wala pa siyang green card at inaayos pa lang ito. October 2019, 2 linggo matapos na pabalitang nawawala si Mary, ay inanunsyo ng mga pulis na nagsasagawa na sila ng criminal investigation hinggil sa pagkawala ni Mary. Inaresto rin nila si Jose sa kanyang apartment pero ang kaso ay hindi tungkol sa pagkawala ni Mary pero sa halip ay may hinala sila na sinasaktan ni Jose ang kanyang anak. Ayon sa mga pulis, ang impormasyon na ito ay galing sa nanay ni Mary na si Karen. Sa isang panayam kay Karen ng mga pulis nang nawala ang kanyang anak, nabanggit ni Mary kay Karen na may pasa daw ang bata dahil kay Jose. Payo pa nga ni Karen sa anak ay kausapin ang asawa, ngunit bago pa ito mangyari ay nawala na si Mary. Umami naman si Jose na nasaktan niya ang kanyang anak pero hindi naman daw niya ito sinasadya. Nagawa niya lang ito dahil ayaw tumigil ng kakaiyak ng kanyang anak kahit na hating gabi. Nakulong si Jose at pansamantalang nag-aantay ng kanyang trial. Nagsagawa ng search warrant sa apartment ni Jose at Mary ang mga pulis. Sa paghalughog nila sa apartment ay nakita nila ang isang notebook ni Jose at laman nito ay paalala sa sarili kung ano ang isasagot sa mga pulis at reporter kapag siya ay kinausap. Isa sa mga paalala ay huwag babanggitin ang pangalan ni Mary sa past tense. Nakita din nila ang isang trail boots na punong-puno ng putik. Sinubukan ding baybayin ng mga pulis ang daan na tinahak ni Jose nang hinahanap niya si Mary ng 2 oras. Ngunit walang nakita ang mga pulis ng bakas ni Mary. Samantala, ang prosekusyon naman ay nagpatuloy pa rin sa pagsasampa ng kaso laban kay Jose sa kasong murder sa kanyang asawang si Mary. Sa pamamagitan naman ng cellphone site data,
Napag-alaman ng mga pulis na tumigil si Jose sa isang ilog ng halos 30 minutes ng araw na siya ay nagmaneho at hinanap si Mary. Ilang buwan din naghanap ang mga pulis sa ilog. Nagsagawa pa nga ng prayer vigil ang ilan sa ilog dahil iniisip ng mga tao na dito nawala si Mary. March 2021. Isang taon mahigit na ang lumipas simula nang nawala si Mary. Sa trail park kung saan nagpropose si Jose kay Mary, isang hiker ang nakakita ng bag ng babae, sapatos at kung ano-ano pang gamit ang nakita sa putikan. Tiningnan mabuti ng hiker ang paligid at laking gulat niya na may makita siyang bungo ng tao. Agad naman niyang nireport ito sa mga pulis at matapos ang isang forensic test, nakumpirma na si Mary ang natagpuang labi sa lupa. Pinaalam sa pamilya ni Mary ang nangyari sa kanya at labis ang kanilang pagkalungkot. Ang tanong ngayon ng lahat, bakit at paano ito nangyari kay Mary? Sa tagal ng pagkakalibing, hindi na nalaman pa ng forensics kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ni Mary. Pero napansin sa medical legal na 4 sa kanyang mga buto sa tadyang ay sira o bali. Bumuo ng teorya ang prosecution at dito na nila nakita ang location history ng cellphone ni Jose ay malapit kung saan nakita ang labi ni Mary ng araw na siya ay nawala. Binalikan ng mga investigador ang maputik na sapatos na nakita sa apartment ni Jose. Pinadala sa lab test ang mga putik na may dahon-dahon na dumikit sa sapatos ni Jose para i-DNA test. Alam natin na ang DNA ay unique o walang taong parehas ang DNA. Para kasi itong fingerprint. At ang lahat ng may buhay, kabilang na ang mga puno, ay may sarili ding DNA at unique din ito sa bawat puno. Matapos ang DNA test, lumabas ang resulta. Nakumpirma na ang dahon na nakita sa sapatos ni Jose ay nagmatch sa dahon at puno kung saan nakita ang labi ni Mary. Ito pa lang ang 2 beses na ginamit ang DNA sa isang puno o dahon bilang ebidensya sa isang kaso. Ayon sa prosecution, ito ang magpapatunay na si Jose ay may sala sa pagkawala at pagkamatay ni Mary. Ang trial ng kaso. November 1, 2021, sa tulong ng mga nakalap na ebidensya, nagsalita na si Jose na hindi talaga tumakas o lumaya si Mary para sa ibang lalaki. Pag-amin ni Jose, siya ang pumatay sa kanyang sariling asawa, ngunit hindi niya ito sinasadya at isang aksidente lang ang lahat. Dagdag naman ng abogado ni Jose, hindi murder ang sanhi ng pagkamatay ni Mary. Ikinuwento ni Jose na nang gabi ng October 8, 2019, isang araw bago ito mawala, minasahe pa umano ni Jose si Mary para mawala ang stress. Sinubukang ayain ni Jose si Mary na makipagtalik pero tinanggihan siya nito. Bago pa mawala si Mary ay matagal na daw alam ni Jose na mayroong kausap na ibang lalaki online ang kanyang asawa. Kaya nang tinanggihan na siya ni Mary ay kinompronta niya na ito. Nagtalo sila ni Mary at kalaunan ay nagdesisyon si Jose na lumabas saglit kasama ang sanggol ni Mary. Tinulak umano ni Mary si Jose at tinulak din siya pabalik. Sa pagtulak daw ni Jose ay tumama si Mary sa kanto ng isang istante. Ito umano ang dahilan kung bakit nabali ang tadyang ni Mary. Posible daw itong mangyari ayon naman sa isang doktor. Nagtulakan sila ni Mary at dito na daw nalaglag ang kanyang asawa at nawala ng malay. Sinubukan daw agad gisingin ni Jose si Mary pero hindi na ito nagigising at napagtanto niya na patay na ang asawa. Nagsinungaling si Jose dahil sa takot at hindi na siya nakapag-isip ng maayos. Sobrang nataranta siya sa kanyang nagawa sa asawa. At para takpan ang kasalanan ay inilibing niya ito sa park malapit kung saan siya nag-propose kay Mary. Sagot naman ng prosecution, maganda ang alibay ni Jose pero marami itong butas. Kapag nabali ang tadyang ng isang tao, sobrang sakit nito at imposible na
maitulak siya uli ni Mary. Halos doble din ang laki ni Jose kumpara sa asawa, kaya dapat ay iniwasan na ni Jose na saktan si Mary. Binalikan din ng prosecution ang kwento ni Jose tungkol sa masahe. Malaki umano ang posibilidad na habang minamasahe ni Jose si Mary ay doon ito kumuha ng tiyempo para saktan ang asawa hanggang sa mamatay ito. Isang premeditated murder ang ginawa ni Jose kay Mary. Sa madaling salita, planado niya ang lahat. Mapapatunayan sa recordings at journal ang labis na galit at pagkamuhi ni Jose sa asawa. Ito daw ay naging motibo para mauwi sa krimen ang kanilang pagsasama. Ayon nga sa isang recording, sinabi ni Jose kay Mary na hindi na ito masaya at hahanap siya ng paraan para sumaya. Depensa naman ng kampo ni Jose, mahal na mahal niya si Mary. Normal sa mag-asawa ang hindi pagkakaunawaan, pero giit ni Jose, si Mary ang may kasalanan at madalas na nag-uumpisa ng away sa kanilang pagsasama. Ang hatol ng kaso. Matapos ang trial at ipinakita ang mga ebidensya, hiniling ng mga abogado ni Jose na siya ay matulan lang ng manslaughter. Ibig sabihin, ang kanyang nagawa kay Mary ay hindi niya sinasadya. Kapag manslaughter lang ang parusa kay Jose, ay maaari lang siyang makulong hanggang 10 taon. Ayon naman sa prosecution, gusto nila na maparusahan si Jose ng first-degree murder. November 11, 2021, matapos ang 7 oras na pag-uusap ng mga hurado, hinatulan nila si Jose ng guilty ng second-degree murder. Pinatay ni Jose si Mary pero hindi niya ito pinlano. Bago magdesisyon ang hurado kung ilang taon makukulong si Jose, humingi sila ng statement sa mga kaibigan at kapamilya ni Mary. Ayon sa mga kaibigan ni Mary, napakabait nitong tao, masipag at matalino. Hindi katanggap-tanggap ang nangyaring pagkamatay ni Mary. Sa panig naman ni Jose ay nagsalita ang kanyang nanay na si Jean. Sinabi niya na kalulos-lunos ang nangyari at ang ginawa ng kanyang anak kay Mary ay wala sa kanyang personalidad. Matapos ang mga pahayag, nagpa siya ang mga hurado na hatulan si Jose ng 28 years na pagkakakulong. Kaya daw 28 years dahil katumbas ito ng 28 years na buhay ni Mary. Bagamat hindi eksaktong malalaman kung ano talaga ang ginawa ni Jose kay Mary, panatag na ang nanay at tatay ni Mary sa naging desisyon ng korte. Aatupagin na lang nila ang pagtulong sa pag-aalaga sa kanilang apo na sanggol pa lamang noon. December 2022, nagkasundo ang nanay ni Jose na si Jean at ang nanay ni Mary na si Karen na ang kanilang apo ay mamumuhay kasama ni Jean sa Amerika, pero tuwing summer ay nasa China ito kasama si Karen. Sa ngayon ay nasa mabuting kamay ang anak ni Jose at Mary, pero dadating ang panahon na malalaman ng bata ang nangyari sa pagitan ng kanyang mga magulang. Sa tingin nyo, sinadya kaya ni Jose na mapatay niya ang asawang si Mary? O talagang sinadya niyang patayin ito dahil sa hindi malamang dahilan? Kung sinadya niya ang pagpatay niya sa kanyang asawa, ano kaya ang naiisip niyong posibleng naging motibo para gawin niya ang krimen? Sa tingin nyo, naging malaking factor ba ang pagdating ng mga magulang ni Mary kaya nag-away ng tuluyan sina Mary at Jose? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!